Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Ikalawa, basahin natin ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltazar. Ikatlo, mga mahahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa talambuhay. Dumako na tayo sa unang bahagi. Tukuyin natin at alamin ang kahulugan ng mga salita na ginamit sa teksto. Unang bilang, palayaw, pinaikling pangalan, impormal at pinaliit na tawag o di kaya alias. Ikalawa, panday, bihasang tao sa paggawa at pag-ayos ng bakal o metal gamit ang apoy at martilyo upang lumikha ng mga kasangkapan at iba pang gamit, tagapagkumpuni ng nasirang bahay. Ikatlo, lumuwas, bumiyahe, tumungo sa bayan o ibang lugar, o di kaya maglakbay. Ikaapat, paglilingkod, pagtulong sa iba, pagsasagawa o pagpapakita ng isang gawain na makatutulong sa kapwa. Ikalima, bantog, kilala ng nakararami, sikat o tanyag. Ikaanim, mandudula, taong sumusulat ng dula o kaya dalubhasa sa dula. Ikapito, namayagpag, sumikat, nakikilala ng maraming tao. Ikawalo, larangan, partikular na sangay ng pag-aaral o karera ng isang aktibidad o interes. Ikasyam, makahadlang, makasagabal o makaabala. Ikasampo, paratang, bintang, pag-aakusa o paghihinala. Iyong naunawaan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit mula sa tekstong babasahin natin na talambuhay ni Francisco Balagtas Baltazar. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi. Sumabay kang magbasa at unawain ang nilalaman. Si Francisco Balagtas Baltazar ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya ay kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog o ama ng balagtasan. Ang kanyang palayaw ay Kiko. Isinilang ang makatang si Francisco Balagtas noong 2 ng Abril taong 1788 sa Panginay, Bigaa, Balagtas, Bulacan. Itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluwensya sa panitikang Pilipino. Si Kiko, bunso sa 4 na anak ni Juana de la Cruz, isang may bahay, at Juan Baltazar, isang panday. Ang kanyang mga kapatid ay sina Nicolasa, Felipe at Concha. Noong siya ay nasa edad na upang mag-aral, ipinadala siya ng ina sa isang kamag-anak sa Tondo, Maynila. 11 taon si Kiko nang lumuwas upang mamasukan bilang utusan kay Doña Trinidad. Dahil sa kasipagan at mabuting paglilingkod, kaya pinag-aral siya sa Kolehiyo de San Jose. Ang mga asignaturang pinag-aral ay gramatika, Latin, Kastila, doktrina Kristiyana at batas sa kanones. Nagtapos ng pag-aaral sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Ang kanyang mga asignaturang pinag-aralan ay teolohiya, humanidades at pilosopiya. Naging guro niya si Padre Mariano Pilapil. Si Jose de la Cruz o Joseng Sisiw ay isang bantog na makata at mandudulang Tagalog sa Tondo. Natuto si Balagtas na sumulat at bumigkas ng tula sa kanya. Ngunit nagsilbing hamon kay Balagtas
dahil hindi tumulong si Jose de la Cruz sa pag-aayos ng tula sa kadahilanang wala siyang dalang sisiw na ipambabayad, na mayagpag sa larangan ng panulaan si Balagtas. Mula sa Tondo ay lumipat sa Pandacan, Manila. Dito niya nakilala si Celia o Maria Asuncion Rivera. Naging magkasintahan sila, subalit karibal niya sa pag-ibig si Mariano Nanong Capule, isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Ipinabilanggo niya si Balagtas upang hindi siya makahadlang sa panunuyo sa dalaga. Pinaniniwalaang dahil sa kabiguan ay naisulat niya sa loob ng bilangguan ang obrang Florante at Laura. Sa Udyong Bataan, nanirahan si Balagtas matapos makalaya. Dito niya nakilala si Juana Chambing. Ikinasal siya sa edad na 54. Nagkaroon sila ng 11 anak. Dahil sa may mataas na pinag-aralan, si Balagtas ay humawak ng matataas na tungkulin sa Bataan tulad ng tagapagsalin at tiniente mayor. Sa lalawigan ng Bataan, muli siyang bumalik sa bilangguan dahil sa paratang na pinutulan niya ng buhok ang isang babaeng utusan. Lumaban siya sa kaso at naubos ang kanyang kayamanan sa pag-apela. Paglabas niya sa bilangguan, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsulat hanggang bawian siya ng buhay noong 20 ng Pebrero taong 1860 sa gulang na 74. Ilan sa mga akda ni Francisco Balagtas ay ang mga sumusunod. Una, Orozman at Zafira, 1860, ito ay isang komedya na may 4 na bahagi. Ikalawa, Hatol, Hari, Kaya, isa itong kundiman. Ikatlo, Parangal sa isang binibining ikakasal, isang tula. Ikaapat, Paalam sa iyo, isang awit. Ikalima, Rodolfo at Rosamunda, isa itong komedya. At ang panghuli, Pagpupuri kay Isabel II, reyna sa Espanya, isa itong tula. Iyong napakinggan at naunawaan marahil ang salaysay ng talambuhay ni Francisco Balagtas Baltazar. Dumako na tayo sa mga mahahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot ukol sa talambuhay. Unang tanong, ano ang mga pinagdaanang hirap sa buhay ni Francisco Balagtas Baltazar at paano niya ito nalagpasan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Mula nang siya ay tumungo sa Maynila, nagkaroon na siya ng maraming pagkakataon na nagdala sa kanya sa tagumpay at kapahamakan. Dahil sa kanyang kasipagan, nakapag-aral siyang mabuti at nakapagtapos. Naging sikat na makata at manunulat. Noong siya ay umibig at nagkaroon ng kasintahan, ipinakulong siya ng karibal mula sa mayamang pamilya. Dahil sa kanyang pagkakakulong, pinaniniwalaang doon niya nalikha ang obra maestrang Florante at Laura. Nang makalaya si Balagtas, nanirahan siya sa Bataan. Dahil sa kanyang naabot na edukasyon, humawak siya ng matataas na posisyon sa lugar. Ngunit dumating ulit ang pagsubok sa kanyang buhay. Muli siyang nakulong dahil sa bintang. Naubos pa ang kanyang yaman dahil sa pag-aapila at paglaban sa kaso. Nang makalabas muli, ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng mga akda. Si Balagtas ay nagpakita ng katatagan sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. Nagkaroon ng sariling pamilya,
Nabigo at nakulong man, hindi siya tumigil sa paglikha ng mga obra na makabuluhan. Tunay na makata at mahusay na manunulat ng ating kasaysayan. Ang kanyang mga akda ay naglalaman ng mga mahahalagang pangaral noon at akma pa rin sa kasalukuyan. Ikalawang tanong, paano nakapag-aral si Francisco Balagtas Baltazar sa kolehiyo? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Si Balagtas ay nakapag-aral sa tulong ni Doña Trinidad. Natuwa ito sa kasipagan at husay niya sa paglilingkod. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Ang kanyang mga asignaturang pinag-aralan ay Teolohiya, Humanidades at Pilosopiya. Naging guro niya si Padre Mariano Pilapil. Natuto naman siyang sumulat ng tula sa bantog na makata at mandudula na si Jose de la Cruz o kilala sa tawag na Joseng Sisiw. Sa anumang pagsubok na kanyang pinagdaanan, hindi siya huminto sa pagsusulat ng mga obra. Marahil dahil dito, kaya lalo siyang humusay at talagang natatangi ang kanyang mga likha. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.